Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Tila ba bumaliktad ang sitwasyon dahil nga itong ICC ay imbes na iimbestigahan ng EJK nitong si former President Rodrigo Roa Duterte ay itong administrasyon umano ni Presidente Kuting ang iimbestigahan nila dahil nga sa mga anomalya na nangyayari patungkol sa budget ng bayan. Finish na nga ba itong talagang si Presidente Kuting? Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang ang kamalasan ay talagang pagbumalik o ang karma talaga pagbumalik ay sobra-sobra pa. Katulad na lamang ng nitong Presidente Kuting na ito na pag-allow niya sa pagpasok ng ICC sa ating bansa upang imbestigahan si former President Rodrigo Roa Duterte ay siya ang iniimbestigahan at ang kanyang administrasyon dahil nga sa anomalyang nangyayari sa budget ng ating bansa kung saan mas marami ang naibubulsa ng mga politicians kesa ang nailalaan sa mga proyekto ng gobyerno. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung sino nga talaga ang merong mga kababalaghan na pinaggagawa katulad na lamang nitong si Presidente Kuting na ito kung saan masyadong maraming mga budget or pera ang naigagasta para sa kanilang pang-interes or pang sariling interes at hindi na naigagastos mula para sa ating mamamayan kaya ang ating ekonomiya ng bansa ay talagang bumabagsak na nga dahil dito sa leadership ni Presidente Kuting kung saan mas marami pang nangungupit at marami pang naibubulsa ang mga politiko kesa ang naitutulong sa ating ekonomiya or naipapatayong mga infrastruktura or improvement ng ating bansa. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po maraming salamat and God bless. Yung yung DepEd Secretary, katabi pa ni Lam si Speaker Usually po, kanino nang hihingi ng dagdag na budget? Kanino nang hihingi ng budget? Sa Pangulo, di ba? Nangako na po, humingi po kami ng budget kay President Duterte at pinagbigyan po kami. Sinasabi nyo na hindi makatotohanan yung sinasabi ni BP Sara? Ayan, narinig nyo lahat. Narinig nyo ba? O mahina? Narinig nyo lahat yung sinabi ni Angara? Mahina yata. Narinig nyo ba o hindi? Ulitin ko lang. Mukhang walang sumasagot narinig nyo naman. Di ba? Yung sinabi ni BP Sara noon na ang may control lang ng budget ng Pilipinas ay si Speaker. Ito po, bagong-bago yan. October 5 Ano ba ngayon October? October 5 po yung Happy Teacher's Day. Nangako na raw o inaprobahan na raw ni gumanon lang si Martin. Aprobado na yung budget. Pagtaas ng budget ng DepEd. Gumanon lang si Martin. Ngayon po lumalabas ang tunay na totoo, di ba? Tunay na yung may control talaga ng budget ng Pilipinas, hindi po ang Pangulo, hindi po ang DBM, si Martin at saka si Saldico. Kasi kaya yung mga pagmamagaling, may mga naririnig akong vlogger, pinagmamalaki. Wala kayo, itong mga senador, nagsabi, dadagdagan ng budget ni BP Sara. Naniniwala kayo na kukontrahin nila si Martin?
Si Martin po ang pinakamakapangyarihan pagdating sa pera. Punta po tayo rito sa iba pa. Sa iba pang mga balita na magre-react tayo. Eto po, alam nyo, isa sa mga sinasabi ni Bato, no? Eto, balita po, Philippine Star, confessed drug lord, Kerwin Espinosa, files his certificate of candidacy for mayor in Albuera, Leyte. Makati Court clears Kerwin in drug case. Alam po ninyo, no? Ngayon lang po panahon, yung mga drug lord, napapalaya, yung mga may kinalaman sa drugs, laya lahat. Pwede pang tumakbo. Dati, is either nakakulong or tinutugis. Nakakulong or nagtatago. Ngayon po, lantara na. Napalaya na sa kaso, tumatakbo pa. Ibang klase talaga eh, no? Babangon muli. Putya, iba pala yung bumangon, hindi pala no? Hindi pala yung babangon muli yung ekonomiya o yung Pilipinas. Iba pala yung babangon. Ito po nakakatuwa kay Bato, no? Lahat po ng mga in-interview o nagsalita tungkol sa eleksyon, mother statement di ba? Sa totoo lang po, panay mother statement na tutuloy ko yung mga ginawa ko nung ako ay senador. I will not reinvent myself. Babaguhin natin decorum. Si Bato lang po yung latest yung mga pinagsasabi. Ano sabi ni Bato? Ayun nga, kay Bato nga galing yan. Saan ka nakakita? Nagtatago noon. Ngayon, kumakandidato na. Ano pa po sabi ni Bato? Ito maganda sinabi ni Bato. Siya lang po yung tunay na nagdi-discuss ng mga problema. Yung mga nawawala po, missing person. Dumadami. Alam niyo bakit hindi niyo imbestigahan yan? Kayo sa Kongreso at sa Senado. Ano sabi ni Bato? Kung meron lang political will yung presidente, hindi naman niya sinabi presidente, yung pinuno ng Malacanang na nagngangalang Marcos. Mas tukoy mo. Kung may political will lang, kaya po eh. Kaya po matigil yan. May ideya po ba kayo kung bakit marami nawawala? Hindi ba maganda yan, Congress at Senate? Yan ang imbestigahan nyo. Bakit maraming tao ang nawawala ngayon? Nagkakataon lang ba yan? O merong panyanyari beyond dyan sa mga nawawala na yan? Ano yung pangyayari? Wala na, no? Wala. Ito talagang gobyerno na to. Wala talagang balak lumutas. Walang balak lutasin yung mga problema eh. Kusa na lang eh. Lilipas din yan. Dehin bokiki. Wag lang kumibo, lilipas din yan. Eh hindi lumilipas eh. Lilipas na lang yung galit. Nasagad na eh. Sana magkatotoo na meron yung anger vote. No? Yung galit nyo sa mga Marcos, wag ma-convert sa pagboto sa mga tao niya, sa mga bata niya. Wala rin po pakinggan yung mga sinasabi ng mga politiko, lalo na po yung mga re-electionists. Wala ka nang aasahan sa kanila kasi parang given na mananalo na kami. Kung wala po silang, tignan nyo po nag-file ng mga COC, may mikropono doon. Ano ang gagawin nila na bago? Kung wala naman po silang gagawin na pinangako, pangako nga wala eh. Ano pa babaguhin nilang tuto pa rin? Kaya hindi po mababago Pilipinas hanggat yan pa rin ang mga binoboto nyo. At least si Bato, nire-recognize niya yung mga problema natin. Droga, balik na naman yung droga. Sabi ni Bato, hindi naman namin kinayaman yan.
reacting, speaking of bato, 'no? Sabi niya, kino-contact daw siya ng ICC, ini-ignore niya. Ayun na po lahat ng balita. Kasi itong mga dyaryo natin mahilig po sa ICC, ICC, ICC. Nakailang pahiya na kayo? June, July. Walang walang ano, di ibig sabihin si Bato hindi pa naimbestigahan. Ini-ignore niya, eh. Kung may jurisdiction po, tignan niyo po, puwede niyo bang i-ignore ang imbitasyon ng isang korte? Sinampi na kayo ng korte, puwede niyong i-ignore 'yon, pinatatawag kayo? Korte yang ICC. Pinipilit ng mga anti-Duterte na may jurisdiction ng ICC sa'tin. Eto po, ang korte po sa Pilipinas kahit, regional trial court, puwede niyo bang isnab yung kanyang subpoena? Pinadalan ka, pinapa-attend ka. Puwede niyong isnab? Hindi, 'di ba? Anong gagawin sa inyo 'pag inisnab niyo? Dinedma niyo, wala akong pakialam diyan sa subpoena na 'yan. I-issuehan kayo ng warrant of arrest. Ini-ignore niyo yung subpoena, eh. Kasi may jurisdiction yung korte sa'tin. Kahit saan nga sa Pilipinas, eh. Ibig sabihin kung Makati Regional Trial Court, sa Makati lang siya effective, hindi po. Eh, kung nagtago ka sa Ilocos, eh, Makati Regional Court yung yan po yung definition ng merong jurisdiction. Pinagpipilitan mo yung may jurisdiction. Sinabi na nga ni Bato, no? Oh, iniimbitahan siya ng ICC, ini-snub niya. Anong magagawa ng ICC? Wala. Bakit? Wala silang jurisdiction. Thank you very much kay Arabiano na nagbigay sa atin ng $399 SAR. Pwede naman palang isnabin yan. Bakit takot na takot kayo? Bakit kayo? Ini-snub lang. Deadma lang si Bato. May ICC ba? Tuloy nyo lang gagawin nyo. Panay kayo ICC. Okay. Tapos na. Wala na tayong balita. Kasi itong mga dyaryo natin, 'pag nakakita lang ng balita, yung pala yung mga nagsasalita sa ICC, si Trillanes, yung isa naman, Pilipino lang din, wala namang kinalaman dun. Wala pong kinalaman, eh. Ayan 'no, re-electionist Senator Ronald De La Rosa has admitted ignoring calls from International Criminal Court that is investigating him for the previous. Pwede naman palang deadmine, eh. 'Di walang problema yung mga pinatatawag kasi ini-snub lang. Ngayon kung may jurisdiction yan, aarestuhin na siya. Ano? May citizen's arrest? Ang citizen's arrest po, sa may mga kaso lang yun. Iniimbestigahan pala, aarestuhin mo na. Bakit mo ko arestuhin? Ayaw mo pumunta sa ICC. Okay, punta po tayo rito. Eto po, wala pong tigil 'tong, kaatake nila kay VP Sara tungkol po sa survey 'no. Ano po ba yung facts? Pasensya na kayo, uulit-ulitin natin 'to, iba-iba naman atake nila, eh, Iba-iba rin yung paraan natin ng pagsagot 'no. Kasi, yung mga yung mga binabato nila ngayon, iba naman yung binabato nila ngayon kaya una po, eto po ang katotohanan. Ang katotohanan po, number 1 si VP Sara sa trust and approval rating ng survey. Kahit nga po yung sinasabi nila na
Sisisihin na ba natin yung Publicus? Number 1 din pala si VP Sara dun, eh. Pinapakita nyo lang na mababa si VP Sara pero number 1 pa rin siya ron. Ang dami nilang panlilinlang, no? Katulad po nito, ito sinabi bago to. Duterte's lack of transparency led to lower ratings. Sino po nagsalita niyan? Ito po ay sinabi sa Manila Times ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales. Said the drop in trust and approval ratings of Sara Duterte could be attributed to her refusal to answer questions on her office disbursement of funds. Ang dami pong ano rito, no? Ang dami pong dapat nating ilinaw dito. Nailinaw na natin to pero ililinaw uli natin para po sa makabisado na natin lahat. Yung po, totoo po ba na yung disbursement ay hindi sinasagot ni VP Sara? Sinagot niya po yan. Di ba? Sinagot niya po yung pagde-disburse. Ang totoong hindi na sumasagot paano nagde-disburse yung mga congressman at mga senador. Kasi meron sila disbursement through certification. Di ba? Yung kanila pong paggastos po ng kanilang mga pondo ay hindi po sa liquidation through certification lang. No? Liquidation through sila lang din ang gagawa. Wala po yung mga usual. Kaya dapat meron pong ang kampanya sa susunod po, sa susunod na eleksyon, unang araw, para lang masabi natin yung mga dapat na kinakampanya. Pero hindi naman natin tutuloy. Kasi nuisance din tayo. Okay. Ano yung sinasabi ko? Hindi po totoo yun na hindi nag-report si VP Sara. Hindi lang sa inyo magre-report kasi wala naman sa batas na magre-report sa inyo. No? Hindi naman sinabi ng batas ng confidential fund na kasama kayo sa pagre-reportan. Kayo nga ang di sumusunod. Actually, kayo, kung tutuusin, kayo ang may kasalanan. Bakit nyo pinapaalam paano nililiquidate, paano ginastos yung pera sa confidential fund? Kayo po may mali. Hindi po si VP Sara. No? Kung meron po may pagkakamali, kayo. O bakit kayo pagpapaliwanagan confidential fund nga? Yun yung una. Ikalawa, yan daw ang dahilan yung hindi pagsagot. Kaya bumababa. Ang tanong ko, kanino mas mababa si VP Sara? Kasi lower eh. Ibig sabihin ng lower, may mas mataas sa kanya. Sino po mas mataas sa kanya? Sa rating. Wala. Siya pinakamataas. Approval tsaka trust rating si VP Sara. Si VP Sara pala pinakamataas sa approval at trust rating. Kanino siya mas lower? Mas lower siya sa sarili niya nung nakaraang quarter. Ano problema dun? Mas lower siya. Ganito po yan. Tignan nyo po. Ano ba tatakbuhin ni VP Sara sa tingin nyo sa 2028? Vice President, correct. Vice President. Bura. Ano po sa tingin nyo tatakbuhin ni VP Sara sa 2028? President, di ba? Ikukumpara nyo ba na nung tumakbo siya na Vice President, mas mataas ang boto niya? Natural hindi. Ang tinitignan lang naman, sino nanalo? Sasabihin ba ng COMELEC, bakit ang boto mo 30 million lang? Nung tumakbo kang Vice President, 32 million ka. Hindi ka pwede mag-President. Kasi mas mataas yung boto mo naman ng Vice President. Ganun ba gagawin? Hindi naman eh. Yung sinasabi nilang lower approval rating, lower trust rating,
o pagbagsak ng kanyang trust and approval rating kumpara sa kanya, hindi kumpara sa iba. Mataas pa rin siya ngayon, mas mataas lang siya nung nakaraang quarter. Paulit-ulit na tayo rito na si VP Sara po pinakamataas ang rating. Bakit nyo binabalita na lower, bumagsak ang kanyang rating? Kumpara kanino? Siya nga pinakamataas. Natural, bababa siya, lalo na ang kalaban niya, Marcos, o kamag-anak ng Marcos sa 2028, bababa talaga siya kasi sa 32 million, hindi lang po Duterte votes yan. Aminin na natin na meron pong Marcos dyan. Kumbaga sa 32 million, 29 million dyan sa mga Duterte, 3 million, may boto yung Marcos na 3 million. Oh. Siyempre, pagdating ng 2028, 30 million si BP Sara, 3 million si Martin, ganun po yun. Bababa talaga siya dahil nawala yung boto ng Marcos na 3 million. Yun lang naman ang contribution ng mga Marcos, 3 million. Sa 32 million. 29 million sa Duterte. Paano ko nasabi? Paano ko nasabi? Yun ang katotohanan. Kaya wala po yan. Yung mga sinasabi nilang lack of transparency lead to lower ratings. Kalokohan po yan. Ayan, no? O, pinakita nga nung isa, pinakamataas si BP Sara eh. Ito naman, ABS-CBN, Duterte ally Philip Salvador says drug user should be rehabilitated, not killed. Tignan nyo Tignan nyo kung paano nila tinitwist yung mga salita. Thank you very much kay Arabiano na nagbigay ng 399 SAR. Ayan. So sabi ni Ipe, bigyan natin sila ng pag-asa makabalik sa lipunan yung mga adik. Kaya wag natin silang patayin, i-rehabilitate natin sila. So syempre, yung mga media, kasi pinalalaganap nila, pinapatay lang ng mga Duterte yung mga adik. Okay. Sabi niya, tinanong, syempre akala nila mapapahiya si Ipe. Asked to clarify whether that means he opposes Duterte's bloody war on drugs. Tinanong siya kung kontra ka ba sa war on drugs. Mga intrigador eh. Iba po yung war on drugs. Yung sinabi po ni Ipe, hindi nakakontra yan sa war on drugs. Ang war on drugs po, tokhang. Di ba? Alam ng mga Bisaya, di ba? Katok at katok. Tapos yung hang. Di ba? Tokhang. Dalawa yan eh. Kakatukin ka, pipilitin ka magbago, di ba? Yun yung tokhang. Hangyo. Tokhang. So hindi totoo na lahat ng adik, mga drug lord, drug pusher, patay-patay lang. No? Panahon ni Duterte. Kinakatok ka, small time na pusher ka, oy, alam namin pusher ka, magbabago ka ba o hindi? Magbabago po ako. Pakiusap, yan po yun. Para magbago sila, marirehab sila, mamimili. Yung iba naman, kusa na eh. Kahit hindi nagpunta na rehab, kusa na silang hindi gumamit eh. Nagtabaan nga eh. O ano po ang kontra doon? Kasi kayo lang naman yung naniniwala na ang ibig sabihin ng tokhang, ang ibig sabihin ng war on drugs.
Adik ka ba? Bang! Adik ka? Bang! Hindi naman po gano'n yung aktuwal na naganap, eh. Dahil ayon po sa numero, 3,000,000 po mahigit yung nagpatukhang. 3,000,000 po yung natukhang. Ilan lang po yung namatay? 6,000. Ilan po yung natukhang? 3,000,000. Ibig sabihin 3,000,000 po yung kinausap na adik, magbago na kayo. Yung 6,000,000, yan malamang yung mga hindi nagbago. Hindi mga nanlaban po, eh, di ba? Officially. Oh, yung official po na utos, 'pag nanlaban, unahan niyo. Alangan naman kayo ang matigok, 'di ba? Pinasasama niyo ngayon, eh. Wala naman kayong alternative. Alam niyo ang swerte ni Marcos sana, bakit? 6 na taon walang bagong adik. Yang mga adik na ngayon recycled, eh. Siyempre magkakaroon na naman 'yan. Ibig sabihin, logic lang 'yan, eh. Alam ng mga tao namamatay yung mga may kinalaman sa droga nung panahon ni Duterte. Hindi ka adik. Magsisimula ka bang maging adik sa panahon ni Duterte? Hindi, 'di ba? Yung mga possible na magsimulang maging adik, hindi natuloy yung pagiging adik nila. Kaya maraming naging vlogger, eh. Imbis na mag-adik, nag-vlog na lang. Pwede rin naman, high na high rin naman sila sa pagba-vlog nila. Dumami yung mga kulentong TikTok, 'di ba? Doon na lang nila lahat. Kaya ang daming mga dancer na instead, alam niyo yung ginawa ni Duterte na hindi ma-appreciate? Walang naging bagong adik, napaka-minimum siguro. Biruin mo 6 na taon na walang naging adik, ang laking bagay nun. Sa dami, yung sheer volume ng 6 na taon na nahinto, walang naging bagong adik. Laking bagay po sa society nun. 3,000,000 nga po yung tukhang, eh. Ang natukhang po 3,000,000. Ilan libo lang ba yung namatay? 6,000. Ang layo naman ng 3,000,000 sa 6,000. Kaya mali yung sinasabi nila. Ito sinasabi ni Salvador, totoo 'to, gusto niya yung maging mga adik na magbago. Bigla kaagad sasabihin na, "Hindi ka ba naniniwala sa war on drugs?" Kung hindi ba naniniwala yan, tatakbo ba ah, para kay Duterte yan? Dahil sa issue sa pondo, tiwala ng publiko kay Sara bumagsak. O, tiwala ng publiko kay Sara bumagsak. Akala mo talaga bagsak, eh. Pero bakit hindi niyo sabihin na kahit na sinisiraan, number 1 pa rin? Yun po ang katotohanan. Amik, ang kay PBBM Buds, tok-tok alok. Magtok-tok pagbukas mo, do you want? Di ba? Do you want, eh. Ito po, funny how the scheming son of the dictator can tackle matters on taxes. Alam niyo po, ang dami po nagre-react ngayon, nabigla po ako, no? Ang dami nagre-react diyan sa bot dito sa Netflix. Hindi ko akalain, eh. Iba talaga, no? No? Dati walang nagre-react sa mga pinagagawa, mga party-party. Ito talagang nagre-react sila sa bot, eh. Apektado kasi lahat 'pag bot, eh. 'Pag bumili ka kasi may tax, eh. Yung mga party-party ng duran-duran hindi sila gaano, eh. Ito po talagang bot ngayon, bakit ang dami? 'Di ba, napakaraming ano. Ito po meron mga dilawan 'to, Funny how the scheming sons of the dictator can tackle matters on taxes. When his family has 203 billion unpaid state tax, something they rather regard as taboo subject, you don't talk about it in public.
'Di ba meron siyang, BIR?